Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Policy One News reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-23 araw ng Mayo taong 2026. Ako po si Joshua Sariego. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Municipal Information Office o ng MIO News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Lot awarding para sa mga benepisyaryo, pinangunahan ni Mayor Benedito. LGU Brooks Point pinarangalan bilang Best Employer Champion sa buong rehiyong Mimaropa. Rally ng mga indigenous groups, matagumpay na naidaos sa pamamagitan ng maayos sa pag-uusap kasama si Mayor Benedito. Mga benepisyaryo ng tupad, sumailalim sa pagsasanay sa solid waste utilization at kabuhayan. Programang pangnutrisyon sa bayan, tinutukan sa Municipal Nutrition Committee meeting. Programang pagkalinga sa kawani, isinagawa para sa mental na kalusugan ng mga empleyado ng LGU. Bagong MSWDO Social Welfare Assistant, formal nang nanumpa sa tungkulin kay Mayor Benedito. Kahandaan sa pagtugon sa sunog, higit pang hinasa sa isinagawang skills enhancement ng BFP Brooks Point. LGU Brooks Point lumagda ng kontrata para sa 3 agricultural tractors ng High Value Crops Farmers. At Roots of Health at Batarasa MYDO nakipag-ugnayan sa pamahalaang bayan ng Brooks Point. Babalik ang MIO News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, lot awarding para sa mga benepisyaryo pinangunahan ni Mayor Benedito. Tungayan natin ang detalye sa balita ni MIO News reporter Eliza Dabandan. Balitang Bayan! Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Konsehal Richard R. Balian, Konsehal Rogelio A. Badua, Konsehal Nathan Sam O. Lacanilao at MPDO Coordinator Maria Corazon Tenebro. Ang lot awarding ceremony na ginanap ngayong Martes, May 12, 2026
sa covered court ng Mambalot Village Relocation sa Brooks Point. Sa seremonya, formal na iginawad ng alkalde ang lot allotment certificate sa 73 benepisyaryo bilang bahagi ng programa ng lokal na pamahalaan upang mabigyan ng sariling tirahan ang mga kwalipikadong pamilya sa bayan. Layunin ng programa na mabigyan ng seguridad sa paninirahan ang mga benepisyaryo at matiyak ang maayos at organisadong komunidad sa Mambalot Village Relocation. Sa pamamagitan ng proyektong ito, isinusulong ng LGU Brooks Point ang pagkakaroon ng disenteng tahanan para sa bawat pamilya sa bayan ng Brooks Point at ang pagunlad ng kanilang kabuhayan. Bukod sa awarding, isinagawa rin ang Homeowners Association Officers Oath Taking habang nagpaabot ng pasasalamat si Mambalot Barangay Captain Honorable Helen L. Sengwe. Ang matagumpay na seremonyang ito ay patunay ng aktibong pamumuno ni Mayor Benedito at ng malasakit ng LGU Brooks Point sa pagtupad ng pangarap ng bawat mamamayan na magkaroon ng sariling lupa at tahanan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Liza Davandan, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Liza. At sa Balitang Pangbayan, LGU Brooks Point pinarangalan bilang Spes Employer Champion sa buong Mimaropa Region. Para sa detalye, narito si MIO News reporter Jenny May Meslong. Balitang Bayan. Kinilala ang pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. matapos igawad ang SPES Employer Champion Award para sa Fiscal Year 2025 sa Riyong Mimaropa sa pamamagitan ni Administrative Assistant for Mary Jean Cuarte na kumatawan sa alkalde. Ang parangal ay ginawad sa ginanap na 124th Labor Day celebration sa Robinson Place, Palawan sa lungsod ng Puerto Princesa nitong Mayo 1, 2026. Bilang pagkilala sa natatanging ambag ng lokal ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan para sa kabataan. Ang nasabing pagkilala ay sumailalim sa patuloy na suporta ng LGU Brooks Point sa Special Program at Employment of Student SPES, isang inisyatibang naglalayong mabigyan ng pagkakataon ng mga kabataan na magkaroon ng karanasan sa trabaho at makatulong sa kanilang pag-aaral. Ayon sa pamahalang lokal, bahagi ito ng mas pinalakas na hakbang upang maitaguyod ang Youth Employment Initiatives at makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa mga estudyante at kabataang manggagawa sa bayan. Samantala, binigyan diin ng LGU na ang naturang parangal ay patunay na epektibong pagpapatupad ng mga programang pangkabataan at patuloy na advokasya ng pamahalaan para sa eksklusibong pag-unlad. Inaasahan na magpapatuloy pa ang mga inisyatibang tulad nito upang mas mapalawak ang oportunidad sa trabaho at mapalakas ang kapasidad ng kabataan sa Brooks Point na naglalayong mapaangat ang kabuuang antas ng kabuhayan sa komunidad. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Jenny Mislong, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jenny. Susunod, rally ng mga indigenous groups matagumpay na naidaos sa pamamagitan ng maayos sa pakikipag-usap kasama si Mayor Benedito. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni MIO News reporter Cecil Bautista. Balitang Bayan. Mapayapang nagsagawa ng rally ang ilang indigenous groups sa harap ng new municipal building sa bayan ng Brooks Point nitong May 4, 2026 upang ipahayag ang kanilang mga hinaing at saloobin kaugnay sa mga usaping kinakaharap ng kanilang sektor. Personal namang hinarap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kinatawan ng grupo bilang pagpapakita ng bukas na pamahalaan sa pakikinig at pakikipagdialogo sa mamamayan. Sa isinagawang pag-uusap, binigyang diin ng alkalde ang kahalagaan ng maayos at mapayapang komunikasyon upang mapanatili ang kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Ipinahayag din ito ang kahandaan ng lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa mga indigenous groups upang mapakinggan at matugunan ang kanilang mga concerns sa legal at makataong pamamaraan. Nanatiling maayos at mapayapa ang buong aktibidad sa tulong ng koordinasyon ng lokal na pamahalaan at mga kinauukulang ahensya. Patuloy namang isinusulong ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang isang inklusibo at makataong pamamahala na nagbibigay halaga sa kapakanan, karapatan at boses ng bawat sektor sa komunidad. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Cecil Bautista, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Cecil. Mga benepisyaryo ng tupad sumailalim sa pagsasanay sa solid waste utilization at kabuhayan. Alamin natin ang buong detalye kay MIO News reporter Leslie Repe.
Balitang Bayan. Nakiisa ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program sa isinagawang mga pagsasanay ukol sa solid waste, utilization at livelihood projects noong May 6 at 7, 2026 sa Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ito ng Solid Waste Management Office katuwang ang Department of Labor and Employment or DOLE at ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng mga programang pangkabuhayan at pangkalikasan para sa komunidad. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang training on solid waste utilization and livelihood project sa Octagon Plaza at ang pagsasanay sa paggawa ng hollow blocks gamit ang solid waste material sa sanitary landfill sa Barangay Maasin. Tinuruan ng mga kalahok ng wastong paghihiwalay ng basura, recycling, at iba't ibang paraan ng solid utilization na maaaring maging alternatibong pagkakakitaan. Layunin ng mga pagsasanay na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo habang isinusulong ang responsableng pamamahala ng basura. Ayon sa pamahalaang bayan sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., mahalaga ang mga ganitong inisyatibo upang mapalakas ang kabuhayan ng mga mamamayan at mapanatili ang pangangalaga sa kalikasan. Nagpaabot din ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan at mga kalahok sa Solid Waste Management Office at DOLE sa kanilang suporta sa matagumpay na pagsasagawa ng mga aktibidad para sa mas malinis, mas ligtas at mas progresibong Brooks Point. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Leslie Repe, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Leslie. Samantala, programang pangnutrisyon sa bayan, tinutukan sa Municipal Nutrition Committee meeting. Narito ang ulat ni MIO News reporter Lorian Jean De La Torre. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Municipal Nutrition Committee meeting na ginanap ngayong araw ng Lunes, May 11, 2026 sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa pagpupulong ang mahalagang usapin ukol sa kalusugan at nutrisyon ng mga mamamayan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapababa ang malnutrisyon sa bayan. Kabilang sa mga agenda ng MNC ang paglalahad ng OPT Class Results 2026, paghahanda para sa Nutrition Month Celebration 2026, at ang isasagawang reorganization ng Municipal Nutrition Committee. Binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng lahat ng sektor upang matiyak na ang bawat pamilya sa bayan ay may sapat at wastong nutrisyon, lalo na ang mga bata. Pinahayag din ng alkalde ang buong suporta ng pamahalaang lokal sa mga programa ng MNC at hinikayat ang mga miyembro na palakasin ang koordinasyon sa mga barangay. Ang pagpupulong na ito ay patunay ng aktibong pamumuno ni Mayor Benedito at ng dedikasyon ng LGU Brooks Point sa pagtataguyod ng isang malusog at maunlad na komunidad. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Florian Jane Q. De La Torre, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Flor. Susunod, programang paggalinga sa Kawani isinagawa para sa mental na kalusugan ng mga empleyado ng LGU. Balitang hatid sa atin ni MIO News reporter Rica Contreras. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagkalinga sa Kawani, a theme debriefing session and update of CSC Memorandum Circulars and other issuances. Dahil sinagawa ngayong Martes, May 12, 2026 sa Brooks Point Convention Center. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at naglalayong palakasin ang kakayahan ng bawat empleyado sa pagharap sa mga hamon ng serbisyo publiko. Layunin ng programa na magbigay ng team debriefing session para sa mental at emotional na kalusugan ng mga kawani, kasabay ng pagtalakay sa mga pinakabagong update ng Civil Service Commission, Memorandum Circulars at iba pang issuances. Ang dalawang batch na binubuo ng mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan tulad ng HRMO, MHO, MSWDO at MPDO ay aktibong nakilahok sa mga lecture discussion ukol sa mga update ng CSC. Pinahayag ni Mayor Benedito ang kanyang buong suporta sa kapakanan ng mga empleyado at binigyang diin na ang malasakit sa Kawani ay malasakit din sa mamamayan. Ang pagkalinga sa Kawani ay bahagi ng advokasya ng LGU Brooks Point na bumuo ng isang pamahalaang may puso, integridad at kahusayan. Magpapatuloy ang batch 2 ng aktibidad sa May 19, 2026.
Mula sa Municipal Information Office, ako po si Rica Contreras, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rica. Samantala, bagong MSWDO Social Welfare Assistant, formal nang nanumpa sa tungkulin kay Mayor Benedito. Narito ang ulat sa atin ni MIO News reporter Geraldine Abiog. Balitang Bayan. Formal na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang oath-taking ceremony ni Kevin Jan Doctor bilang bagong talagang Social Welfare Assistant ng MSWDO ng Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO na ginanap nitong Lunes, May 11, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Sa isinagawang panunumpa, kinilala ng pamahalaang bayan, kahandaan at dedikasyon ni Doktor sa pagtupad ng tukulin sa larangan ng serbisyong panlipunan. Layunin din ng nasabing pagtatalaga na higit pang mapalakas ang kapasidad ng MSWDO sa pagbibigay ng maagap at epesyenteng serbisyo para sa mamamayan ng Brooks Point. Binigyang din naman ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng integridad, malasakit at responsableng paglilingkod sa bawat kawani ng pamahalaan upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng serbisyo publiko at mapanatili ang tiwala ng komunidad sa lokal na pamahalaan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Geraldine Abiog, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Geraldine. Kahandaan sa pagtugon sa sunog, higit pang hinasa sa isinagawang skill enhancement ng BFP Brooks Point. Sa ulat ni MIO News reporter Cecil Bautista. Balitang Bayan. Nagsagawa ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection or BFP sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Senior Fire Officer 4 Elma T. De La Rosa, Acting Municipal Fire Marshal, ng Skills Enhancement Activity na nakatuon sa fire truck pump operation noong Mayo 9, 2026. Layunin ng naturang aktibidad na mahasa at mapalalim ang kaalaman at kasanayan ng mga tauhan sa wastong operasyon ng fire truck pump na mahalaga sa mabilis at epektibong pagtugon sa mga insidente ng sunog. Tinututukan din ito ang pagpapabuti ng koordinasyon at kahandaan ng mga responder upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa oras ng operasyon. Gayon din ang kaligtasan ng mga tauhan habang nasa field deployment. Ang nasabing aktibidad ay patunay ng patuloy na pagtuon ng BFP sa profesionalismo at kahandaan sa operasyon na naglalayong maprotektahan ang buhay at ari-arian ng publiko. Inaasahan na sa patuloy na pagsasanay at pagpapaigting ng kakayahan, mas lalo pang mapapalakas ang serbisyo ng mga bumbero sa komunidad. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Cecil Bautista, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Cecil. Samantala, LG Brooks Point lumagda ng kontrata para sa 3 agricultural tractors ng High Value Crops Farmers. Narito ang ulat ni MIO News reporter Aida Contreras. Balitang Bayan. Formal na nilagdaan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kontrata sa pagitan ng LGU Brooks Point at Agri-Component Corporation para sa procurement ng 3 unit ng 4-wheels drive diesel tractor ngayong Mayo 12, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing mga tractor ay nakalaan para sa High Value Farmer Association ng Bayan bilang suporta ng organisasyon at sektor ng agrikultura. Layunin ng proyekto na mapataas ang produksyon at mapagaan ang pagtatanim ng mga magsasaka na nakatuon sa high value crops. Sa pamamagitan ng makabagong kagamitan, mas mapapabilis ang pagbubungkal ng lupa at mas matitiyak ang masaganang ani, makatutulong sa kabuhayan ng mga benepisyo at sa seguridad sa pagkain sa buong munisipalidad. Ang kontrata ay patunay na patuloy na pagtugon ni Mayor Benedito at ng LGU Brooks Point sa pangangailangan ng mga magsasaka sa ilalim ng kanyang pamumuno. Binigyang prioridad ng pamahalaang lokal ang programa pang-agrikultura na magsusulong ng kaunlaran at mapapalakas ang ekonomiya tugon sa mas maunlad na bayan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Aida Contreras, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Aida. At Roots of Health at Bataraza MYDO nakipag-ugnayan sa pamahalaang bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni MIO News reporter Florian Jean De La Torre. Balitang Bayan. Mainit na tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kinatawa ng Roots of Health, Ugat ng Kalusugan at Bataraza Municipal Youth Development Office sa isinagawang courtesy call ngayong Martes, May 12, 2026.
sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Nalakay sa naturang pagpupulong ang mga programang may kaugnayan sa kalusugan, youth development at iba pang posibleng pagtutulungan na makatutulong sa kapakanan ng mga kabataan at mamamayan ng Brooks Point. Binigyang diin din ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng iba't ibang organisasyon at tanggapan upang mas mapalawak ang serbisyo na ihahatid sa komunidad. Ipinahayag naman ni Mayor Benedito ang kanyang suporta sa mga programang naglalayong mapabuti ang kalusugan at kapakanan ng mamamayan, lalo na ang mga kabataan. Patuloy rin aniyang bukas ang pamahalaang bayan ng Brooks Point sa mga inisyatibong makapagdadala ng mga positibong pagbabago at kaunlaran sa bayan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Florian Jean de la Torre, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Flor. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Joshua Sariego. Kami pumuli ang Municipal Information Office o ang MIO News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Abangan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama po natin ang isa sa mga busy na kawani ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Matagal ko na siyang gustong invite sa ating programa, ngunit ngayon lang po tayo nagkaroon ng pagkakataon na makasama siya dito sa ating programa. Ngayong buwan ng Mayo ay magkakaroon po tayo ng Brooks Point Annual Sports Festival, and that is the very first time na magaganap dito sa bayan ng Brooks Point. Kung kaya't mapalad po tayo at makakasama natin, sabay-sabay po nating i-welcome ang ating Municipal Administrator at ang bagong Municipal Sports Coordinator, walang iba si Mr. Edgar P. Lacandazo. So ayan po, magandang umaga admin at welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Magandang umaga, Jong, and of course sa lahat ng ating mga taga-panood sa 18 barangay dito sa bayan ng Brooks Point. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ayan po admin, thank you so much at napaunlakan niyo po kami na sa interview po na ito. Ang tagal ko na pong gustong makausap kayo for a sit-in interview. So yun po na admin, for quite some times, isa po kayo sa mga naging dakilang abala kapag may mga sports activities po dito sa bayan ng Brooks Point. Siyempre, kitang-kita po natin dyan ang effort po ninyo sa pagtutulong po na mai-deliver ng maayos yung mga basketball activities ng ating punong bayan. Kabilang na po dito, siyempre, ang Mayor's Cup, pati na rin po yung mga nagdaang basketball interagency and interbarangay basketball tournament. Ngayon po ay magkakaroon po tayo ng Brooks Point Annual Sports Festival. Maaari niyo po bang ibahagi yung pangkalahatang plano at layunin ng nasabing activities na to ngayong taon? By virtue of Ordinance Number 2026-14, authored by the good Councilor Stalwart Joseph Benedito, an ordinance declaring an annual Municipal Sports Month in the municipality of Brooks Point. Maliban dyan, Jong, no? Prior to the enactment of this ordinance, talagang isa na sa mga programa ng ating kagalang-galang na mayor ay palakasin, no? Ang larangan ng sports. Of course, hindi lang naman ito para sa mga kabataan. Sa lahat ng antas ng edad ng ating, of course, alam naman natin na
isa sa sangkap ng masusukat nating kaunlaran ng isang bayan ay ang pagkakaroon, of course, ng masigla, maayos, malusog, at aktibong mga mamamayan. Of course, yes di ba? Siyempre, pagka ang ating mga mamamayan, aktibo, malusog, masigla, masaya, sukatan niya na isang bayan ay maunlad. At yan ay isang batayan ng isang sangkap para sa isang maunlad na bayan. So yun, no, napakaganda ng sinabi ni Admin. So syempre kailangan natin na pasarapin pa yung mga sangkap na ito para mas maganda yung overall impact ng natin, ng kung tawagin nating putahe. Syempre kung para titignan tayo bilang isang bayan admin, no, kumbaga parang full package tayo, hindi lang tayo magaganda at guwapo, Of course, hindi lang tayo syempre. matatalino, but then athletic din tayo. And that's one good thing na binibigyang halaga ng ating mga sangguniang bayan members and of course, ng ating punong bayan na si Honorable Cesario R. Benedito Jr. And we thank you and the rest of the Municipal Sports Office personnel for initiating these activities kasi syempre, kailangan po nating pahalagahan yung mga activities and at the same time yung welfare ng ating mga atleta dito sa bayan ng Brooks Point. So gusto lang po nating malaman, admin po, na ano-ano po yung mga activities or events na kabilang po dito sa nasabing Annual Sports Festival. Kailan po ba ito gaganapin? Kailan po magsisimula? At saan po ito gaganapin? Alin po yung mga venue? Jong, in the past, very limited yung ating mga sports, no? Like, medyo natutukan natin, of course, the basketball, the volleyball, and some other sports. But now, halos lahat, no? Yes po. Wala tayong parang inisantabi. Even yung mga indoor games ay sinama natin doon sa sports festival. Since this is annual sports festival, titingnan natin at sisikapin natin na lahat ng mga sports kasama dito, no? Para at least nabibigyan natin ng pagkakataon ang lahat ng ating mga talented young, hindi lang mga kabataan, kundi lahat ng antas ng mamamayan dito ay nabibigyan natin ng pagkakataon na makapag-participate dito sa ating annual sports festival. So, napakaraming events, I think, kung di ako magkakamali, around more or less to 20. 20. Outdoor and indoor. And then we have ball games and all other games. Even shooting. Okay po. Shoot fest we have. So admin, I just want to clarify po So ibig sabihin po dito sa ating annual sports festival, hindi lang po kabataan ang pwedeng sumali, pwede ring sumali ang mga adults? Yes. That's good. It's open, no? As long as kaya mo pang maglaro. Opo. Dito nga po sa ating basketball, meron po tayo ditong 40 ups, 40 above. So meaning, pag ikaw ay 55 or even 60 na at kaya mo pang maglaro, you can play, you can join. So yun na pagbibigyan natin. And hindi lang yun, no? Lahat ng sports, even chess, di ba? Yes po. Chess, kahit ikaw ay senior citizen na, o sa shooting, lahat dito pwede as long as kaya mo maglaro at gusto mo, you can join. Apo. Admin, you are together with together with our municipal mayor, are joining basketball friendship game. So, sumasali kayo sa mga friendship game ng basketball sa mga iba't ibang barangay. And Exactly. kasi sabihin naman natin na syempre yung edad po ninyo, it's one good example na walang pinipiling edad yung sports. So maraming salamat for that. Gusto ko lang din po matanong, admin, kung hindi basketball, anong sports ang lalaroin mo? Ano ang bet mong sports or like gusto mong sports nung kabataan mo? Basketball lang po ba talaga? Or baka may iba kang Ever na-aspire? since mahilig talaga ako sa billiard. Okay po. May billiards po ba Yeah, dito? oo. Sa lahat po Okay. ng mahilig sa billiard, kasama po yung billiards dito, ha? So, watch out dun sa schedule ng ating billiard games. Okay po. Hilig ko talaga billiard. Apo. Nung Talaga? elementary ako, high school, naglalaro na talaga ako ng billiard. Kaya lang, hindi ako masyadong gumaling, no? Apo. Mas magaling ng konti sa akin si Efren Bata. Ay, Konti lang naman. konti lang. So, siya pero rin hindi ka naman matatalo ni Efren Batare sa basketball sa mga Yes, stunts of mo. course. So, ayun po. Thank you so much for that, And admin. syempre, kami ni Mayor, kasali rin dito sa 40 Ups. Although Apo. kami ang organizer, pero ano lang naman to, Apo. it's just, of course, syempre, friendship, Apo. kaya kasali din kami dito. So, yun po, admin. Ano po yung maaasahang bago or kaibahan ng sports festival na ito
kumpara sa mga nagdaang mga sports activities dito sa LGU? Una, before limited to I think 3 or 4 Apo. sports event. But ngayon talaga halos lahat, no? Halos lahat kinater natin na makasali dito sa ating sports fest. Yun yung una. Pangalawa is that this is a long month sports activities. Apo. Buong buwan talaga. Apo. So from day 1, May 18 up to June 10, maglalaro talaga yan. Walang, para bang kung sa school, this is intramurals. Oo. Long month activities, laro, everyday, laro. Yun yun. Third is, of course, may premyo. Okay, yeah. Yun yung importante. Maliban doon sa nag-enjoy na tayo, Siyempre, mare-rewardan sila sa yes, efforts may reward and for galing the nila. efforts. Oo. So may prizes lahat ng mga events. Apo. And I am sure talagang mag-enjoy yung ating mga kababayan, hindi lang doon sa mga kabataan, kundi sa lahat ng, of course, sa lahat ng ating mamamayan. Opo, syempre wala pa man nagsisimula ang ating activities. Pinapasalamatan na natin ang Municipal Sports Office sa kanilang pagkukumahog para maasikaso yung mga papeles, mga necessary documents, and of course, the venue, the officiating teams para ma-secure natin sa darating na Lunes ang kaayusan ng gaganapin nating Brooks Point Annual Sports Festival. And sa inyo po, admin, of course, thank you so much po. And of course, kay SB Watwat na nagpatupad or naghain ng ganitong activity o programa. Paano naman po sinisiguro ng LGU na magiging maayos, inclusive, at kapaki-pakinabang yung laban na ito para sa iba't ibang sektor, lalo sa mga kabataan at syempre sa mga athlete ng bayan? Aside from, of course, parang ito ay kanila ng training, syempre, bahagi na ito ng kanilang paghanda, no? Kung sila man ay mga athletes talaga, at doon naman sa hindi, it's just a parang to promote health, no? Yes po. Tayo ay nagpapasalamat syempre sa suporta ng ating mahal na mayor sa paglalaan po ng pondo para po maidaos ang sports fest na ito. Of course, katuwang ang Sangguniang Bayan sa pangunguna ng ating kagalang-galang na Vice Mayor, Atty. Mary Jean D. Feliciano, sa lahat po ng miyembro ng Sanggunian. Of course, napaka ganda po ng epekto, hindi lamang po sa physical well-being ng ating mga manlalaro, kundi that would create movement in the local economy. Kasi syempre, imagine mo may mga bisita tayo coming from other municipalities. Syempre, pagpunta nila dito, local transport, sasakay sila, kakain sila, or possible, pwede pa silang matulog, bibili sila ng ganito. So kahit pa paano, natutulungan din natin yung mga sector dito. Of course. Pag may mga ganitong event naman, usually ganun, no? Lalong-lalo na dun sa ating, yung mga nagdaang Mayor's Cup, ang dami nating bisita, marami yung natutulungan natin, yung mga maliliit mga small vendors po sa Brooks Point Event Center. And everything, no? Sa lahat ng ating mga events dito. So, ganun naman. Aside from napopromote natin yung ating goal talaga, nabibigyan din natin ng pagkakataon na kahit papaano matulungan yung ating mga kababayan sa hanay ng kanilang paghahanap buhay. Maraming salamat. And it's a good realization for us na itong sports activity na to, it's not about ourselves alone. Yes, exactly. But we are helping other sectors as well, admin. Kanina, hindi ko po na-realize kung hindi niyo po sinabi na natutulungan din natin pati yung mga transportation, pati yung mga accommodation. Naisip ko dito, of course, yung mga tindera po dito. Pero come and think of it, mga kababayan natin, na hindi lang tayo ang nagsasaya dito, hindi lang yung mga audience ang nagsasaya dito, kundi natutulungan din natin ng iba't ibang sektor. Kung kaya't, dapat lamang natin i-appreciate ang ganitong mga programa, and we shouldn't stop aiming for more activities like this in the future. So, thank you so much for that, admin po. Thank you, Jong. Ano po ang pangmatagalang plano ng Municipal Sports Office para lalo pang
mapaunlad ang sports development dito sa bayan ng Brooks Point? Of course, sisikapin po natin na sa mga susunod na taon, mas higit pa natin itong mapabuti kung ano man yung makikita nating mga challenges, problems is, of course, sa mga susunod, sisikapin natin higit pa itong maisaayos at mabigyan natin, may address natin yung magiging problema. And of course, titingnan natin kung ano pa yung pwede nating mga possibility na pwede nating magawa upang higit nating mapalakas yung hanay ng palakasan dito sa ating bayan. Opo. And of course, admin, nandito po rin kaming tauhan sa Municipal Information Office to support the activities of the Municipal Sports Office, especially in the events like the Annual Sports Festival po. Thank you so much for that, admin. May gusto po ba kayong batiin? Kamustahin dito po sa ating programa? Siguro yung anyayahan ko na lamang sila. Sure po, go ahead po. Okay, so inaanyayahan ko po ang lahat ng ating mga kababayan, hindi lamang po dito sa bayan ng Brooks Point, maging sa ating mga karatig bayan. Inaasahan po namin ang inyong pakikisa, kooperasyon upang ito po ay higit na maging maayos, masaya at matagumpay. And of course, don't forget to upload the pictures. Kung may mga pictures man po kayo, ay don't forget to upload that on your social media, and why not tag the Municipal Information Office and the Brooks Point Sports Office para mas lumawak ang reach natin. So maraming salamat po sa inyo in advance, and abangan natin ang mga exciting pang na activities dito sa bayan ng Brooks Point. So ayan po, admin, maraming salamat po. Salamat. It is such an honor na finally for quite some time ay na-interview ko na po kayo. Thank you of course, isa ring karangalan para sa akin na maging bahagi ng iyong napakagandang programa. Thank you so much. Yes po, and I hope na hindi po ito yung last, admin. Sana po in the future, kapag may mga activities po tayo, ay maibahagi po natin sa mga kababayan po natin ng mga ito so that they know kung ano po yung mga inihandang activities para sa kanila. Maraming salamat po, admin. Thank you, Jong. So ayan po, susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Ito Bayan. para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya,
Pinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Alamin Bayan. ang tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable, at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point, o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights, at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ng MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs, at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At doon po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan. Tara na, tayo'y sama-sama, tuklasin ang yaman at biyaya. Number one, sa yaman ng agrikultura, pinagpalang bayan dito sa Palawan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanluran.
kilala, perlas na hiyas, mapalad at natagpuan sa bayang mayaman, tawag ay Brooks Point, Palawan. Mahulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan, mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan, payapang tahanan o aming kandungan, pinagmamalaki hiyas o Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan, hamang tahanan. Brooks Point, Palawan, para ang mamayan. Brooks Point, Palawan, ligtas na kapaligiran. Brooks Point, Palawan, Diyos sa iyo ang may laan. Brooks Point, Palawan, tahanan. Brooks Point, Palawan, pinagsayaan ang mamayan. Brooks Point, Palawan, Brooks Point, Palawan. Nakasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan, mayaman na lupain at karagatan. Kulay nakasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan, mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan, payapang tahanan o aming kandungan, pinagmamalaki hiyas. Payapang tahanan o aming kandungan, pinagmamalaki kuyan o Brooks Point, Palawan. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang isang bayan. Sinariwa ang pinagmulan, balik tanaw sa kasaysayan. Pinagmasdan ang kapatagan at bukod langing kabuntukan. Sa paghanga ng dayuhan, Brooks Point naging bayan. Nagsimulang sumibot, binhi ng kasaysayan. Bithiin ay sulong, iba yung kaunlaran. Layuning may dangal sa pagtupad ng pangarap. Gabay ang kasaysayan sa hakbang ng pag-ulan. Angat Brooks Point sa iba yung pag-ulan, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas, tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Buod sa pag-ulat at hikaing hinahangad, pagyamanin ang bukas sa tamang paraan. Malasakit sa bayan, tagumpay sa kaunlaran. Angat Brooks Point sa iba yung pag-ulan, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas, tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Taglay mo ngayon ng malinaw na kasaysayan.
kasaysayan, pagkakaisa sa pagsulong sandata ng kaunlaran. Ukitin ng pangarap sa landas na tinatahak, tulad ng isang pelas, magningning ang iyong bukas. Ang Rock Brooks Boys sa iba yung pagtulan, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Boys sa bawat araw na lilipas, dunong at pagsisikap. Ang Rock Brooks Boys, Kilos Brooks Boys, dunong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Sa pag-abot ng pangarap. Sa bahaging timog ng Palawan, kabihani ang isang dayuhan. Sa matayog na kabundukan, itinatag isang bayan. Naging saksi ang kasaysayan sa pagsibol ng kaunlaran, at ikaing may sa katuparan, maging ganap ang bawat pangarap. Mabuhay Brooks Boy, pelas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks Boy, nagpupugay sa kasaysayan. Mabuhay Brooks Boy, inspirasyon sa pinakatasan. Mabuhay Brooks Boy, ikaw ang pelas ng timog Palawan. Sa pagsulong ng ating bayan, magpapalawak sa kaalaman, kalusugan at ang kabuhayan, kultura at sining pagyayamanin. Magbabantay sa talikasan, ang laban mo ay aming laban. Ehemplo sa bawat kabataan, para sa Diyos at sa buong bayan. Mabuhay Brooks Boy, pelas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks Boy, nagpupugay sa kasaysayan. Mabuhay Brooks Boy, inspirasyon sa kinabukasan. Mabuhay Brooks Boy, ikaw ang pelas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks Boy, pelas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks Boy, nagpupugay sa kasaysayan. Mabuhay Brooks Boy, inspirasyon sa kinabukasan. Mabuhay Brooks Boy, ikaw ang pelas ng timog. Mabuhay Brooks Boy, ikaw ang pelas ng timog. Mabuhay Brooks Boy, ikaw ang pelas ng timog.
saya, ngiti at galak ay makikita. Perlas ng timog ng Palawan, taas noong bayang ito, ipagmamalaki ko ang unlad na bayan. Maayos, payapa, halina't sama-sama. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. What are you waiting for? Come and go see it's beautiful. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. Sumayaw ka sabay ng hangin, magsaya sa mga tanawin. Halina't mag-enjoy in Brooks Point, Palawan. Dos, tres, cuatro. Come on. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. See it's beautiful. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. Sumayaw ka sabay ng hangin, masaya sa mga tanawin. Halina't mag-enjoy. Halina't mag-enjoy. Brooks Point, Palawan. Hey! Tara na, tayo'y sama-sama, tuklasin ang yaman at biyaya. Number one, sa yaman ng agrikultura, pinagpalang bayan dito sa Palawan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Bunbon ang tawag ni Lolo at ni Lola, tinulungan ng dayuhan at nakilala. Perlas na hiyas, mapalad at natagpuan, sa bayang mayaman tawag ay Brooks Point, Palawan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Para ang mamamayan. Brooks Point, Palawan. Ligtas na kapaligiran. Brooks Point, Palawan. Diyos sa iyo ang may laan. Brooks Point, Palawan. Ang awiting ito ay aking simulan sa isang perlas na naging makasaysayan. Sinisid ito sa karagatan ng Timog Palawan.